Hello, hello. Amen. Tindog ta palihog, hindi ta magdugay, buksan naton aton Bible sa Philippians chapter 4. Philippians chapter 4, verse number 5 to verse number 7. Alright. Salamat sa mensahe nga una. Pastor Boy, salamat sa mensahe. Alright. Ara na? Kita nyo na? Alright. So, sundi sing inyong mga mata. Akon nga basahon sa verse number 5 down to verse number 7. Ang Bible nagasiling, let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Ito na natin sa sining aga, from overthinker to overcomer. So, ang na-assign sa akon nga tema is overthinking. So, and anxiety. So, tunan natin subong yung psychology. Kay we are on the age of overthinker. Bata pa, gusto na magsultiro. Wala pa ka full-time, naisip na mag-quit. Okay? So, duko sang ulo, piyong sang mata, balaan, may gugmaw niya may. Sa sining kahigayunan, ginapangayo ko ang imo balaan niya espiritu, nga mo ang magpanguna sa kada isa sa amon. Agod, maintindihan sang kada isa ang imo mensahe. And I need your help as I preach your word. Kung wala ang imo bulig, wala imo gahom, wala ko sang ikasarang para ihayag ang imo tinutuyo. Kag ang ining mensahe Ginoo, gusto ko Ginoo nga maging klaro sa kada isa, kag magresulta sang desisyon sa ilang nga kabuhi. Ikaw magapos ang gahom sang yawa nga ang kada isa attentively makapamati sang imo mensahe. Limpyuhi kami sa anumang pagkakasala sa buhat sa pulong panguna-una. Sa pangalan Jesus, Amen. Pungko palihog. Alright, so pungko sang mayo kag ang pamati palihog ara sa pagtuon sang balaan niya kasulatan. Now, diri sa aton niya ginbasa, makita naton diri nga ang gusto ni Apostle Paul ipaabot sa aton bilang mga tumuloo, yung unta-tanta ang sari kapaminsar sa mga hindi taman dapat paminsaron. Sulan tawo naton, what is anxiety disorder? Overthinking and anxiety, ang butsilingon sini sobra mo ka pinaminsar. Sa sobra mo ka pinaminsar, nag-aabot sa punto nga hindi na insakto pinsar mo. So ano ang anxiety? Anxiety, it is differing in normal feelings of nervous, anxious, and involved fear or trauma. So inisingay hindi normal nga balatyagon. Hasta nga ginanervyos ka, balisa ka, hindi ka mapahamtang, tub-tub ginahadlukan ka na. So ginanervyos ka, hindi ka ni mapahamtang. Sulang tawo naton ang psychology point of view and some major types of anxiety disorder. Una, ginatawag ini nga generalized anxiety disorder. Both silingon,
It is characterized by persistent and excessive worry. So hatag ini sing iya sang persistent, excessive worry. Yung lagi mo ginapaminsar ang mga kinahanglanon mo. Ti bisik man lang ang aton mga kinahanglanon. Di bala pagkaon, balay mo, bayo mo. So it is normal to think about that. But when you think this excessively, it becomes anxiety. So makita naton sa Matthew chapter 6, ginhambal dira, nga hindi kita magkabalakas ang mga kung anong kanon ta, ano isuksok ta, ginhambal dira. And then pangalawa is obsessive, compulsive disorder. It is a disorder on which people have recurring unwanted idea. Ginapilit mo nga idasok sa imo pinsar ang mga negative. Kung ma-full time ako, paano si mama? Wala ka pa gani ka full time. Kung ma-full time ako, basi hindi ko bala kaubo sinamo ko. Wala ka pa gani ka full time, discourage na daso ng ginapaminsar mo. So ginapilit mo nga idasok sa isip mo ang mga negatibo. So ang obsessive, puro negative. Ang ginapilit mo sa pinsar mo. Example, mag-involve ka sa ministry, basi hindi ko masarangan, kay dugang naman na nga responsibilidad sa akon kabuhi. Wala ka pa gani ka-involved, negative na ginapinsar mo. And then pangatlo, panic disorder. It is anxiety disorder. Gapanik ka pag nakakita ka sa mga accident. Gapanik ka sa mga nakakita ka mga delikado. Ibang gani, toko lang, gapanik na. Oh, paka lang, nagapanik na. So may mga tao nga madali magpanik. And then pang-apat is post-traumatic stress disorder. Nakakita ka mo sa mga kahaladlukan. So, lagi mo ginapinsar. Yung lagi ka maglantaw sa mga horror-horror. Oh? Lalo kang ginahadlukan sa sari mo kapaminsar. Okay? So, post-traumatic stress. Manood ka sang mga teleserya nga ginapangbrikan, emotionally, tub-tub nga na-stress ka sa sari ka pinang lantaw na yan. And then the last is social phobia or social anxiety disorder. Lalo ari kita karon sa panahon nga halos may cellphone. Halos hindi ignorante sa mga bagay kung ano ang mga trend sa kalibutan. So it is a mental health. Social phobia or social anxiety disorder, it is a mental health condition. It is an intense fear. So this fear can affect your activities. It can affect your work. And it can paralyze nga sari ka kapinaminsar kag wala ka na may mahimo.
Now, lantawon naton in a biblical way sa aton nga ginbasa. Because you can be physically fit but mentally disorder. You can be physically fit, mentally unstable. Because the battle is in the mind. Lagi ang labanan sa isip. Hindi lang ang pisikal ang target sang yawa sa aton. Gusto sang yawa ang imo isip maging unstable. Satan can use circumstances in your life to affect your mind. Gusto sang yawa gamiton ang mga sirkumstansya sa imo nga kabuhi para iya nga maapektuhan ang aton pag-iisip agud hindi kita makahimo sa mga desisyon para sa Ginoo. Gamiton sang yawa ang ina nga mga butang. Sometimes gamiton sang yawa ang imo mga sala para mag-infect sa imo. Gamiton sang yawa ang imo mali para ma-infect ang imo isipan para wala ka sang may mahimo para sa Ginoo. Ginagamit sang yawa ang imo sala para ang imo pinsar harason. Agud hindi ka maging effective sa buluhaton sang Dios. Salamat ang aton Ginoo is a great physician. Siya'y maayo nga doktor para taglungon ang aton isip. From depression to celebration. From doubt to confidence. And from overthinker to overcomer. That's why siling sang Bible sa verse number 5. Let your moderation be known unto all men. And the Lord is at hand. Hindi lang ikaw baldahon sang yawa ang imo isip. Siling ni Paul, ang iya sobra kapaminsar. Kung inyo lang tawon diri, ang sobra ni Paul kapaminsar, ini naghalin sa mga paghingabot sa iya. Ang pamangkot subong mo ni, anong ginasari mo kapinsar? Samtay sa sobra mo kapinaminsar, wala ka na sa may mahimo para sa Ginoo. That's why siling ni Paul, sa verse again, basa naton, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your request be made known unto God. So ang iya nga pagpaminsar ni Apostol Paul, may rason si iya nga kung sa diin na overthinking sing iya sa pagpaminsar bangod sang mga panghingabot sa mga tao sa iya. We are on the age of overthinker. Kahibalo ka mo sang definition sang science sa ginatawag nga anxiety is analysis paralysis. Yan ang definition sa science sa anxiety. Analysis paralysis. Sa sobra mo kapinsar, wala ka na sang may maobra. Ang overthinker, lain kaysa sa fear. Like for example, nahadlo ka magtabok sa kalsada. Pang nagtabok ko ba, si bungguan ko bala? Mapatay ko? Basi magtabok ko, mabungguan ko,
mabalda lang ko bala, ma-disable ko. So, makita nimo nga, hindi ka magtabok, kay ginahadlukan ka. So, may ginatawag inising iya, may ara kita nga ginatawag nga amygdala. Diba tayo yung term nga amygdala? Ang tao may ginatawag amygdala sa iya isip. Ano yung amygdala, pastor? Okay? Ang amygdala is part sang aton nga brain para i-detect ya ang aton mga stress. That is amygdala. Like for example, may magsulod ding nga leon. Anong isip mo? Usapon gid ko ni kadton gid ko ni sang leon mo. So magwo-work yung amygdala. Matyagan mo pag may leon, mapundo ka pa. Ang isip mo dason, madalagan ka o malagyo ka. So amo nang trabaho sang amygdala. Okay? So ihambal sang amygdala sa isip mo nga ang leon threat. Amen. And God put that amygdala in our mind. Agud pag nagsulod ang yawa sa imo isip, that amygdala will work. Because your mind ginbutang sang Dios, because that mind nga ginhatag ginabutang sang yawa is a threat. So may isa pa nga klase part sa aton nga brain. Sa mga nag-iliskwela sa pagkadoktor, una nga ara sa isip is amygdala. Okay? Hindi na iya nga may dala ka ha. May dala ka nga baho. And then pangalawa nga part is prefrontal cortex. Pambira no, mga dinoktor, mga ano na ni nga isip. Prefrontal cortex. Ang amygdala amo ang nagadetect sang stress. Ang prefrontal cortex amo naman ang mag-response sa threat. Kung kita mo nga bunon ka, o masiling ka lang buna. So ang prefrontal cortex na siya, amo na siyang mag-defense nga maiwas ka, i-response mo, malagyo ka, maiwas ka. Yun yung isa sa part sa brain. Ginatawag sing iya nga prefrontal cortex. So siyempre pag bunon ka, dasing una sa lapas, una nga ginobra ng gaisano, naglagaw ko da, first year ko sa Bible School, da sa may puras porinarya, 7 ko ka bisis ginbuno. Dira, inalbor sa ako yung kalo nga iya sang cowboy. Nalagaw ka muna, yung pambira, may cowboy nga nakagwa And then, kinursunadahan ko, uso yung hold up sang kalo, alboranay. Binuno ko da 7 ka bisis. So nagbato ko, pagbato ko, 2 sigila, pagtabok ko sa piyak ng kalsada sa may andoks dyan, may nakahulat nga may dala ka armas. Hinatag ko na lang kalo. Gusto ko mag-response, gusto ko magbato, pero singko'y butang ni sa alang-alang kabuhi ko. So yung prefrontal cortex na siya, mag-respond siya. Instinct mo nga, kontrahon mo. So, magdi-decide siya. Siya ang mag-response to decide. Are you listening? So may ara nga analysis, paralysis. Kadamo ka sang mga ginapinsar, pero wala sang aksyon. Gaisip ka, nagdesisyon ka, nga ikaw ay ma-involve.
natapos lang ang camp, natapos lang ang tuig, wala sang may nag-aksyon. Nalipatan na ang inisip mo, ang nabatian mo sa preaching, sa pulong sang Diyos. Because sa sobra-sobra mo nga paminsar, may analysis paralysis. Kadamo ka sang ginapinsar, pero wala sang action. May intention ka, pero wala ka sang action. May intention nga mag-involve. May intention nga mag-soul winning. May intention nga magbago. Pero sa gihapon wala sang pagbago. So overthinker. Ang iba naman niya ay underthinker. Hindi lang may overthinker, may underthinker din. Kulang ang pag-iisip, kulang ang pag-analyze. Tamati. Kung ang Diyos tag-iya sang tanan, kung ang Diyos sarang niya luwason imo kalag sa impyerno, anong butang ang hindi niya mahimo sa imo kung mangalagad ka sa Diyos? Tama? Hindi ka lang nasubrahan sang overthink. So yung overthink, nagaproduce siya sang negative. Basi ma full time ko, hindi ko na kapamana. Sino nagsugid sa imo? Pag nag full time ko, basi kaluluoy ko. Puro negative. Ang underthinker naman niya, kung ma full time ko, maski gel guro, wala ako. Maski pabango, wala ako. Maski personal ko, wala ako. Eh kung sarangan sang Diyos, ihatag sa imong kapatawaran para hindi ka magpa-impyerno. Kung kaya sang Diyos maguhon ang kabuhi mo, ano nga butang ang hindi kaya sang Diyos ihatag para sa imo? Ano nga mga butang ang hindi masarangan? That's why kung kisa underthinker, it produce fear. Kag sa matuod lang mga kauturan, tanan kita may kahadlok Are you listening? Tanan kita may kahadlok. Diba? Kaya kung magsiling ako karon, o sige, sinong wala na hadlok sa inyo? Mag-surrender ka mo kag mag-full time pangalagad sa Diyos. Are you listening? Tanan kita may kahadlok. Amen. Pero lang tawon naton kung ano diri ang ginhambal sa aton mga ginbasa. Anong but silingon sa ginatawag nga kahadlok? Salamat ang Diyos naghatag sang pulong sang Diyos and this biblical way to overcome sang aton anxiety kag sang aton kahadlok. Una nga dapat naton saya sa aton sa sining verse. Over fear means trusting God's power. Kinahanglan ma-overcome tani. Kinahanglan ang isip mo mapahamtang nga ang Diyos among magdominar, amo ang magahom. Bangod ang siling sang Bible dira, kung aton lang tawon sa 2 Timothy chapter 1. Look at your Bible, 2 Timothy chapter 1, verse number 7. For God had not given us the spirit of fear, but of power and of love and a sound mind. That's why overcome fear means trusting God's power. God had given us the spirit of fear, but of power. Both silingon wala kita ginhatagan
or wala kita nagaisahanon sa mga bagay nga ginaatubang naton sa pagpangalagad sa Dios. May gahom ang Dios nga magbulig para sa aton. Kung aton madumduman si David, sang si David nakipag atubang sing iya sa kay Goliath, tanan nga mga sundalo ginhadlukan sa kay Goliath, kag wala sang may magbato sa kay Goliath. Kagang siling ni David, ako ang mabato sa iya. Tandaan naton si David, hindi siya trained soldier. Wala siya sang armor, wala siya sang espada, pero siling ni David, may pagtuo ako sa gahom sa Diyos. Maski ano pa ang imo kurso, ano pang tinapusan mo, pag hindi gahom sa Diyos ang imo saligan, magapabilin nga ang isip mo unstable. That's why siling ni David, hindi ako na-train kasubong sa mga sundalo. Gintinghuaan nilang hatagan sing iya sang helmet, gintagaan sing iya sang shield, gintagaan sing iya sang espada. Siling ni David, hindi ni mag-work. Mabato ako siya kay Goliath, paagi sa pangalan sang akong Dios. Bot silingon sa pagpangalagad sa Ginoo, hindi kanya kinahanglan tagaan sining degree holder ka, hindi ka pagtagaan sang talented ka, kundi siling niya tagaan ta ikaw sang bugay sang Diyos, so that you can recognize the power of God. Salamat, hindi armas ni David ang doctorate para makipagbato siya kay Goliath. Siling ni David, ang akong dala-dala ay isa kalabyog kag bato. That's why siling ni David, isang bato ka lang. Sisirain kong Senado na yan. Isang bato ka lang. But David looked on the power of God. Amen. Ang siling sang Bible, it happened. Kag siling sang Bible, naperde si Goliath. Amen? Number 2, overcome fear means living in love instead of fear. Living in love instead of fear. God give us spirit of love. Ang kahadlok kung kaisa gahalin sa insecurity. Nahadlok ka because you are insecure. And rejection. Hindi ako mag-full time kay basi madulaan ko sang friends. Hindi ko mag-full time kay basi itakwil na ko ni nanay kag ni tatay, ni tita, ni tito. That's why you have fear of rejection. Siling sang tita ko, ay mapastor ka? Umpisa subong, wala na kami hinablos. Abay, kadagkad to ko. Talagang ini-snub ka. Out of place ka. Ahuli sining? Pero wala ko nahadlok, bangod nagdesisyon ko nga, Lord, hindi mo ko pabayan. Itakwil Manila ako, may simbahan nga magkop-kop sa akon para makaupod ko sa pagpangalagad sa Diyos. Kung madula ang isa ka pamilya, tungod nag full time ako, dugangan sang Diyos, sang madamo nga mga membro nga mag-atipan sa imo. Bangod nag-surrender ka mga lagad sa Diyos. Ang siling sang Bible, sa 1 John chapter 4, verse number 18, there is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath tormented, and he that feareth is not made perfect
Isa ka matahom nga ehemplo sa sining istorya. Ang mga disciple, upod sila ni Jesus sa bangka. Kag samtang ara sing ila sa tunga sang dagat, golpeada nga nagkaroon sang madlos sang bagyo. Kag sang nagumpisa ang bagyo, ang hangin, ang balod, nagdalagko, kag ang ining mga tao nga ining mga disciple nga ini sila'y kinulbaan, sila'y hinadlukan. Kag siling sang Bible, nagpanaog sing ila si idalom sang pambot, kag ginlantaw nila si Jesus natulog. Kag siling mga disciple, Master, carest thou not? Have we fevers? Ang siling ni Jesus, peace, be still. Ginrebuke ni Jesus ang hangin, ang dagat, kag siling sang Bible naglinong. Ang dagat, naglinaw ang balod. Kagin pamangkot sila ni Jesus, nga nahadlo ka mo? Kay wala ka mo pagtuo. Nahadlo ka, magpangalagad sa Ginoo? Nahadlo ka, mag-involve sa ministry? Kay wala ka pagtuo. Nahadlo ka, kay basi hindi ka nakapantalon kung babayi ka. Nahadlo ka mag-involve sa music ministry, kay hindi ka nakasuksok sang short kung babayi ka. Hindi ka nakasuksok sang pantalon kung ga-involve ka sa ministry. Kaya diri lang ko sa neutral. Para pag Sunday nakapalda, pag Lunes, dublikara ka. Are you listening? So kung kaisa, amo kita sini. Pag may problema, abita wala kita sang upod. Are you listening? Sometimes, naisip ta pag may problema, abita, kaluluoy kita, abita isahanon lang ta. Abita wala ta upod. Pero wala ta kabalo siling ni Jesus. Upod niyo ako. Di ba anti sila maglakat? Nagsiling si Jesus, let us go unto the other side. But silingon updan sila. Sang ara na sila sa tunga, sang mamadlos. Nalipat sila, may upod sila. Nga mas makagagahom. Pag nag-full time ka, nag-surrender ka, mangalagad ka sa Ginoo, updan ka sang Diyos sa kabuhi mo. If we remember the love of God, we learn to trust even in the difficult situation. Number 3, the last. Overcome fear means having a sound mind. Overcome fear means having a sound mind. Pag ginahambal gani nga sound mind, kabalo ka mag-control sang isip mo. Kaya ka nag-o-overthink. May full time ako. Nangayos advice. Ya, pastor, pwede ko ngayo advice. Si ko nga ahaw, na-o-overthink ako. Si ko anong nasari mo ka inisip, how? Nag-iisip ka nga, mga upod mo mag-graduate na sa Bible School, ikaw na lang bilin. Ano bang pag-Bible School mo, barkada-barkada? Ha? Oh, kung kisa naisip mo, pag nag-quit na si Amusini, maupod ka man. Pag may nagrebelde, maupod ka man. Pamati!
may nagrebelde maupod ka man. Kung kisa na isip mo, yung mag-o-overthink ka. Ginahatagan kita sang Diyos, sang ikasarang maminsar. Gintagaan kita sang maayong paminsaron. Para pag may problema, hindi sala ang desisyon mo. Amo na gani, pag may isa ka tawo nga naghagad sa inyo, kag balaan nyo negative, paminsara maayo. Paminsara, dumdumas ang maayo. Hindi nga kung hinambalan ka sa mga negative, kag hinagad ka, umupod ka man. Kay wala mo gindasok sa isip mong positive, gindasok mo sa isip mong negative. That's why mag-overthink ka na. Kang magsiling ka, ayaw mo na si pastor, ayaw mo ni si pastor. Katanhaga, tanga kasing una, dumahalo ka gani sa pastor mo, kay okay isip mo. Subungan negative na, pinakalaway na pastor mo. Wala ka sa insakto nga pag-iisip. Because you overthink. Tandaan ninyo, ang pastor hindi perfecto. That's why hindi ka maminsar sang malain parte saya. Na-overthink ka lang kung kisa. Overcome fear means having a sound mind. Wala kita gintagaan sang pag-iisip nga disable. Gintagaan kita sang pag-iisip para kabaluta mag-isip. That's why siling sang Bible, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Let this mind be in you, which was also in Christ. Kinanglan mabago isip ta. Kung singunang isip mo negative, dapat ang isip mo subong positive. Now, sinong example din natin? Sa nakita ni Peter si Jesus na nagalakat sa tubig, kung i-recall niyo yung storya, makita ninyo sa Matthew chapter 14, verse 22 down to 36, ang gusto ni Peter, nga gusto niya maglakat man padulong kay Jesus. Kag siling sang Bible, si Peter nakalakat sa tubig. Pero sang na-distract si Peter sa balud, ang siling sang Bible, siya ay lumubog. Hinadlukan, kag siling sang Bible, siya ay nalunod. Bangod, wala sa focus kay Jesus. Nasa problema siya nag-focus. Kag kung kisa mga kauturan, matuod ini nga nagakatabo. Bilang tumuloo, nagakatabo ini. Nga imbes sa Diyos ka mag-focus, dito ka na nag-focus sa mga negative. Ang negative na yan, yun yung mag-feed sa isip mo. Para mag-usik ka sa mga wala pulos nga pilinsaro. A sound mind, sarangan, nimo nga kontrahon or nga kontrolon ang imong isipan. Pero paano naton ini i-practice nga may pagtuo? In conclusion, replace fear with God's word. Imbes sa kasari mo kapaminsar,
kag magkaroon ka na sang anxiety, ang anxiety wala na sa husto ang paminsaron mo. So tungod sina magresulta sa sang kahadlok. So para hindi kahadlukan, replace fear from God's Word. Ang siling sang Bible sa Isaiah chapter 41 verse number 10, Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Imbis nga hadlukan ka, dapat kabalo ka sa pulong sang Diyos magdepensa sina. Number 2, pray instead of panic. Pangamuyo, ayon da sa binasa nato no. Pangamuyo nga may pagpasasalamat. Pray instead of panic. Hindi ka magkabalaka sa anuman nga mga butang nga kung hindi ka mag-pray sa sini nga mga bagay niyan. Sometimes, when you pray, think that God is in control in every situation. Problema sa pamilya ang ginaisip mo, pangamuyo nga kaya sang Diyos kontrolon ang pamilya mo. Sino man tong mga negative nga nagahambal, pangamuyo nga ang Diyos ang mag-control sa sina nga situation. Kahibalo ka mga muyo. That's why siling sang Bible, pray. Be careful for nothing. Hindi sari ka pinaminsar. Sang ako nag full time sa San Pedro, siling ko, Lord, maubra ko anay 2 kabulan. Kay ang 2 ko kabulan nga obrahan, tipunon ko para pag nag full time man lang ko, pag nagsulod man lang ko, may pang allowance man lang. Aba ay, in BYC, grabe, natingala na lang ko, ara ko sa stage. Singko, Lord, hindi ko na paghulaton ang 2 kabulan. Siling sang manugwali, siling niya, hindi paghulata ang 2 kabulan. Siguro ako ni Hao. Hindi na paghulata ang 2 kabulan, antes ka mag full time, kay wala ka kahibalo kung anong himuon sang demonyo sa isip mo. Aba, nag-forward ko kung nag-surrender. John 7, siling ni Pastor Ed. Siling ko, Pastor, pwede ako mag full time? Sabi ni Pastor, aba, tinatanong pa ba yan? Hindi na tinatanong yan. Nag full time ako, 1 ka pantalon, 2 damit. Kaya ang isip ko, kung mag full time ako, kinanglan, may necktie na ko, may barong na ko, may long sleeve na ko, may pantalon na ko, may sapatos na ko, para daw okay. Aba, ang dala ko, 1 pantalon, wala ko mga pangsimba. First service ko sa San Pedro, nakamaong ako. Kag naka polo shirt lang. Pagkatapos ang service, siling sang 1 ka full-time staff sa San Pedro. Brad, punta ka sa bahay, may bibigay akong damit sa iyo. After 1 month, ako naman ang namoroblema kapanglaba kay damo-damo na kaginahatag. 5, kung inisip ko pang 2 kabulan para makakwarta ko makakabakal bayo, base na agaw ko kademonyo. Pero salamat, gin-remind ko sang Diyos, hindi paghulata. Kundi insigida, himo isang decision para sa Diyos. That's why, pray instead panic. And then last, take a steps of faith. Ang kahadlok, wala ina insigida ga kadula. How listening? Pero pwede ka sa gihapon kahimo nga may pagtuo. Courage is not the absence of fear. Courage is trusting God despite of fear. Fear will always try to enter our heart. Pero hindi ina amuna nga espiritu sang Dios.
Because God give us power to face challenge. In love of God, para madula ang aton nga kahadlok. In every situation in life, choose faith to overcome fear. When you choose faith, God will works. Pag pinili mong magsalig sa Diyos, and that's the moment God will work. Hindi mahadlok. Hindi sari ka paminsar. Hindi ka maminsar sa mga bagay na yan. Material. Tungod siling sang Bible, kung sarangan sang Diyos, ihatag sa imo ang kapatawaran. Sarang man sang Diyos, ihatag sa imo. Ano mang bagay nga ginapangayo mo, kinahanglanon mo pag ikaw nangalagad sa Diyos. Tindog ta palihog. Tindog ta palihog. Duko sang ulo, piyong sang mata. Halang doon, kag may gugmaon nga, may salamat. Pagi sa imo gahom. Pagi sa imo bala nga espiritu. Ikaw ang nagpahanumdom sa amon. Nga kung kaysa gapangita pamaagi ang demonyo, para mag-isip kami, baldahon ang amon pinsar, para i-disable ya, agud hindi kami ka-desisyon sa mga butang para sa imo. At Lord, salamat, ara ang pulong mo. Matalom, makagagahom, para pauntaton ang mga negative nga mga bagay na hanungod sa imo. Salamat, matalom ang imo nga pulong, para papatihon kami sang imo dako nga gugma sa amon sa krus sang Kalbaryo. Kag bangod sina Ginoo, nagasalig kami, kag nagatuo kami, nga hindi mo kami pagpabayaan sa anuman nga mga sitwasyon kung kami magdesisyon mga lagad sa imo. Buligi ang isip sang kada isa, especially mga young people, na sa ila pag-attend sa sininga camp. It will work ang ininga camp. Ang imo pulong, magtrabaho sa ila isip, sa ila tagipuson, tagai sila Ginoo sang clear understanding. Good ka decision sing ila nga magpangalagad sa imo. Iningamon pangamuyo sa pangalan Jesus. Amen.